Matapos samsamin ang aking yaman, ikinulong ako ng aking asawa sa bodega sa silong. Samantala, ang kanyang kalaguyo ay tumira sa aming mansyon. Masiyahan ka sa iyong libingan, bulong niya ng marahan. Kinabukasan, gamit ang isang paineta, naglaho ako na walang bakas. At nang hanapin niya ako, noon niya lang natanto na hindi pala ako kailanman namatay. Bago magsimula ang kuwento, pakisulat sa comment section kung taga saang lugar sa Pilipinas kayo nanonood ng kuwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas maraming nakakaantig na kwento. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng tokador na gawa sa kahoy na nara, na may mga ukit na pamana pa ng aking mga ninuno. Ngayong gabi, ang mansyon na iniwan ng aking pamilya ay tila napakasigla at puno ng buhay. Ang dambuhalang chandelier na kristal na nakasabit ng elegante sa gitnang bulwagan ay nagkakalat ng mainit na gintong liwanag na tumatagos mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng aking silid. Ang himig ng musikang klasikal ay maririnig na nag-aaliw sa mga hakbang ng mga kasambahay na abala sa paghahanda ng marangyang hapunan para sa isang salusalo. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang tibok ng aking puso na hindi ko malaman kung bakit tila kumakabog nang malakas mula pa kaninang hapon. Sa ibabaw ng aking tokador ay may isang kahon na pelos na kulay asul marino, na ang ibabaw ay bahagya ng kupas dahil sa katagalan. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay nakahimlay ang isang antigong paineta na gawa sa purong pilak asero na may masalimuot at magandang ukit na disenyo mula sa paete. Inangat ko ang paineta gamit ang dalawang kamay. Malamig ang pakiramdam nito sa aking mga daliri, ngunit kasabay nito ay nagdulot ng kakaibang init na umapaw sa aking dibdib. Ito ang huling regalo sa akin ng yumaong papa para sa aking kaarawan. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Ilang linggo bago siya bigla ang pumanaw dahil sa atake sa puso, na ayon sa doktor ay karaniwan na sa kanyang edad. Naaalala ko pa ng malinaw ang malalim at makapangyarihang boses ni Papa noong isinukbit niya ang painetang ito sa aking buhok. Laging sinasabi ni Papa na ang bagay na ito ay gawa sa napakatibay na materyales at hiniling niya sa akin na gawin itong paalala na huwag akong susuko kailanman. Gusto niyang lagi kong tandaan na ang isang babae ay dapat laging may paraan para makalabas sa anumang problema. Pinigilan ko ang mga luha na biglang namuo sa aking mga mata. Sobra kong namimiss si Papa. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa aking buhay. Lalo na't ulila na ako sa ina mula pa noong elementarya. Ngayon, ang asawa ko na lang na si Mateo, ang tanging sandalan ko. Buong ingat at pag-iingat, isinukbit ko ang painetang pilak sa modernong pusod na nagpapaganda sa aking ulo. Matibay na kumapit ang paineta, perpektong bumagay sa aking itim na buhok. Inayos ko ang aking bestidang panggabi na kulay maron. Tinitiyak na walang anumang lukot na sisira sa aking anyo. At dahan-dahang lumabas ng silid. Sa dulo ng pangunahing hagdanan, naghihintay na sa akin si Mateo. Napakakisig niya, matikas, at perpekto sa kanyang itim na toksedo na pasadyang tinahi. Para sa kanyang katawan, lumawak ang kanyang ngiti. Ipinapakita ang kanyang maayos na mga ngipin. Nang masilayan niya ang aking pagbaba sa hagdan, iniabot niya ang kanyang kamay. Niyakap ang aking baywang nang may lambing na laging nakakatunaw ng aking puso at hinalikan ang aking noo ng matagal. Pinuri niya ang aking kagandahan gamit ang mga matatamis na salita na laging nagpaparamdam sa akin na ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Sabay kaming naglakad patungo sa sala. Ang gabing ito ay napaka-crucial para sa negosyo ni Mateo. Sinabi niya sa akin na ipakikilala niya ang ilang mga bago niyang kasosyo sa negosyo na tutulong sa pagpapaunlad ng kumpanyang iniwan ni Papa. Habang naghihintay na tumunog ang doorbell, nakita ko ang isang bagong kasambahay na nag-aayos ng mga kristal na kupita para sa alak sa mahabang hapagkainan. Ang pangalan niya ay Lina. 2 linggo pa lang siyang nagtatrabaho sa aming mansyon. Si Lina ay isang dalagang napakatahimik, matigas ang kanyang mukha, at lagi siyang nakayuko kapag kinakausap ko o ni Mateo. Ngunit bilang kapwa babae,
May nakikita akong kakaiba sa kanyang mga titig. Matalas ang kanyang mga mata at laging mabilis gumalaw. Tila binabantayan niya ang bawat sulok ng silid, sinusubaybayan ang bawat anino, at itinatala ang bawat detalye ng maingat. Eksaktong 8:00 ng gabi, tumunog ang doorbell, sinisira ang himig ng musikang klasikal. Humakbang si Mateo nang may sigasig na sa tingin ko ay medyo sobra, upang buksan ang pinto na yari sa mahogany. 2 bisita ang pumasok sa aming bulwagan nang may kumpiyansa sa sarili. Ang unang bisita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, matipuno ang katawan, maikli ang gupit, at may matatalas na mga matang. Tila hinuhubaran ka. Ipinakilala siya ni Mateo bilang si Coronel Reyes. Tinanggap ko ang kanyang kamay nang may magalang na ngiti bilang ginang ng tahanan. Ang pagkakahawak ni Coronel Reyes ay napakatigas, magaspang, at malamig. Hindi ko alam kung bakit. May madilim na aura na tila nananakot mula sa lalaking ito, na nagpatindig ng aking mga balahibo. Ibinulong sa akin ni Mateo kalaunan na si Coronel Reyes ay isang mataas na ranggong opisyal ng pulisya sa lungsod na tutulong sa pag-secure ng aming mga ari-arian sa negosyo. Ang pangalawang bisita ay isang babaeng napakaganda at elegante. Nakasuot siya ng itim na bestidang seda na perpektong humuhulma sa kanyang katawan. Ang kanyang kulay tsokolating buhok ay nakalugay sa isang maayos na alon-alon na estilo. Ipinakilala siya ni Mateo bilang si Katrina, isang senior investment consultant na umano'y aayusin muli ang aming portfolio ng yaman at pamamahalaan ang mga ari-ari ang iniwan ni Papa para mas kumita. Ngumiti si Katrina nang matamis sa akin at bumati ng may malambing na boses. Ngunit kitang-kita ko ang kakaibang kislap, isang mapanlibak na tingin sa kanyang mga mata, nang pagmasdan niya ang aking mukha. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang anyayahan ko silang dalawa na magtungo sa hapagkainan, hindi sinasadyang nahagip ng sulok ng aking mata ang isang kakaibang tanawin. Si Lina, ang bagong kasambahay, ay nakatayong parang estatwa, malapit sa malaking haligi, na naghihiwalay sa sala at sa hapagkainan. Namumutla ang mukha ni Lina, parang bangkay. Ang pilak na bandehang hawak niya na may mga serbilyeta ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mga mata ay nakatutok ng husto kina Coronel Reyes at Katrina, na may ekspresyon ng matinding gulat at takot na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagyuko. Kumunot ang aking noo. Nagtataka sa labis na reaksyon ni Lina. Kilala ba niya ang mga bisita ng aking asawa mula sa kanyang nakaraan? Ngunit wala na akong sapat na oras para pag-isipan ito, dahil tinawag na ako ng malalim na boses ni Mateo upang maupo sa dulo ng hapagkainan. Ang hapunan ay nagpatuloy na puno ng mga formal na tawanan at matigas na usapang pangnegosyo. Ang pampagana, hanggang sa pangunahing putahe, ay sunod-sunod na inihain. Walang tigil si Mateo sa pagpuri sa talino ni Katrina sa paghula sa merkado. Samantala, si Coronel Reyes ay nagkuwento ng ilang karanasan sa kanyang kapangyarihan sa pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod. Tahimik lang akong nakaupo at pilit na ngumingiti, sinusubukang gampanan ang aking papel bilang isang eleganteng ginang ng tahanan. Kahit na ang pakiramdam sa aking dibdib ay lalong nagiging hindi komportable at balisa. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang usapan, lumapit si Lina upang dalhin ang platito ng panghimagas na leche flan. Nang yumuko siya upang ilagay ang magandang platito sa harap ko, naramdaman kong sinadya niyang idikit ang likod ng kanyang kamay sa aking palad. Isang maliit na nakarolyong papel ang isinilid niya sa aking palad, sa isang napakabilis at maayos na kilos. Halos hindi napansin ng sinuman sa silid na iyon. Matapos ilagay ang platito, yumuko si Lina ng malalim at nagmamadaling bumalik sa direksyon ng kusina. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso na parang hinahampas ang aking mga tadyang. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao. Itinatago ang rolyo ng papel mula sa paningin ni Mateo at ng kanyang mga bisita. Malamig na pawis ang nagsimulang dumaloy sa aking batok. Marahan akong umubo at nagpaalam kina Mateo, Coronel Reyes, at Katrina na pupunta muna ako sa banyo upang ayusin ang aking makeup.
Pagpasok ko sa banyo ng mga bisita, isinara ko ng mahigpit ang pinto at inikot ang susi. Hingal na hingal at nanginginig ang mga kamay. Agad kong binuklat ang maliit na papel sa ilalim ng ilaw mula sa salamin. Ang sulat kamay na itim na tinta sa papel ay medyo magulo. Tila isinulat nang nagmamadali. Ngunit ang mensahe ay napakalinaw at biglang nagpatigil ng daloy ng aking dugo. Ginang, huwag ninyong inumin ang alak na ibibigay ng senyor ngayong gabi. Ang babaeng consultant ay bahagi ng isang napakadelikadong sindikato. May mali sa planong renobasyon sa bodega sa Silong. Tinitigan ko ang aking namumutlang mukha sa salamin ng banyo. Tila umiikot ang aking paningin. Ano ang ibig sabihin ng nakakatakot na babalang ito? Ang bodega sa silong ng mansyong ito ay kasalukuyang ipinapaayos ni Mateo ng palihim sa loob ng ilang linggo. Pinagbawalan niya ang mga kasambahay na bumaba doon sa dahilang gumagawa siya ng espesyal na silid para sa bagong imbakan ng alak. Bakit ako pinagbabawalan ni Lina na uminom ng alak mula sa sarili kong asawa? At bakit niya tinawag si Katrina na isang mapanganib na sindikato? Nagkagulo ang aking isipan laban sa aking damdamin. Ang isang malaking bahagi ng aking sarili ay gustong itapon ang walang kuwentang papel na ito sa basurahan at isipin na si Lina ay isang problemadong kasambahay lamang na naghahalusinasyon o naiinggit sa aming buhay. Si Mateo ang aking asawa. Ang lalaking laging yumayakap sa akin nang mahigpit kapag umiiyak ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pangungulila kay Papa. Imposibleng may masamang balak sa akin. Ang isang mabait na lalaking tulad niya. Ngunit sa kabilang banda, sa kaibuturan ng aking puso, ang aking kutob bilang babae ay sumisigaw ng malakas. Nagbibigay babala. Napakaraming piraso ang hindi nagtutugma kung titingnan ko lang ng matapat. Ang malamig at mapanlibak na tingin ni Katrina. Ang aura ng kalupitan ni Coronel Reyes na bumabalot sa silid at ang namumutlang mukha ni Lina na tila takot na parang nakakita ng multo mula sa kanyang nakaraan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko muli ang huling bilin ni Papa kasabay ng pagbibigay ng painetang pilak sa aking buhok. Si Papa ay isang mahusay na negosyante na laging nagtuturo sa akin na magtiwala sa aking kutob. Kung nararamdaman kong may mali, malamang ay may masamang bagay na nagbabanta. Minulat ko muli ang aking mga mata. Kinuyumos ang papel na may babala at itinapon sa inidoro. Saka binuhusan ng tubig hanggang sa mawala. Nakagawa na ako ng isang buong desisyon ngayong gabi. Susundin ko ang aking kutob at susubukan ang katotohanan sa babala ni Lina. Bumalik ako sa hapagkainan na may pilit ng ngiti para magmukhang normal. Pagdating ko sa mesa, si Mateo ay nakatayo sa dulo ng mesa, hawak ang isang bote ng pulang alak na mukhang napakamahal at luma. Nagsimula siyang magsali ng alak sa mga kristal na kopita. Nang makarating siya sa tabi ng aking upuan, tinitigan niya ako sa mata at ngumiti ng napakatamis. Isang ngiti na gusto kong paniwalaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kirot sa aking tiyan. Ito ay isang espesyal na pulang alak na inihanda ko para sa aking pinakamamahal na asawa. Sinadya kong itago ito para ipagdiwang ang magandang pagpupulong na ito. Sabi ni Mateo, na may napakalambing na boses sa aking pandinig. Tinitigan ko ang kopita ng alak na naglalaman ng likidong kulay pula na parang dugo. Lalong nasusuka ang aking tiyan. Inangat ko ang kopita gamit ang mga daliring pilit kong pinatatag upang hindi manginig. At nagpasalamat. Itinaas ni Coronel Reyes ang kanyang kopita para sa isang tagay. Para sa isang napakagandang kooperasyon ngayong gabi. At sa ating napakaliwanag na hinaharap. Sabi ni Coronel Reyes. Habang mahinang tumatawa, ang tawa niya ay parang nakakakilabot. Itinaas din ni Katrina ang kanyang kopita. Nakatitig ng diretso sa aking mga mata, na may isang mapanuyang ngiti, na puno ng nakatagong kahulugan. Itinaas ko rin ang aking kopita, at dahan-dahang inilapit sa aking mga labi. Binuksan ko ang aking bibig, at nagkunwaring uminom ng pulang alak ng elegante. Hinahayaang pumasok ang likido sa aking bibig, nang hindi nilulunok, kahit isang patak.
Napakapait nito, malapot, at nag-iwan ng kakaibang lasa sa aking dila. Nang tumalikod si Mateo upang ibalik ang bote ng alak sa mesa sa gilid, sinamantala ko ang ilang segundo. Yumuko ako sa gilid ng upuan at isinuka ang lahat ng nakalalasong alak sa malaking paso na may halaman na nasa ilalim mismo ng mesa malapit sa aking mga paa. Agad kong pinunasan ang aking labi gamit ang serbilyeta sa isang mabilis ngunit mahinahong kilos. At bumalik sa pagkakaupo na parang walang nangyari. 10 minuto ang lumipas na parang isang pagpapahirap. Sinimulan ko ng isagawa ang natitirang bahagi ng aking plano. Inilagay ko ang aking kamay sa aking noo na may pigil na kilos. Nagkukunwaring nahihilo at nawawalan ng balanse. Hinayaan kong bahagyang gumewang ang aking katawan patungo sa sandalan ng upuan. Mahal, ayos ka lang ba? Ang putla mo, tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nag-aalala sa aking pandinig, ngunit hindi ko magawang tumingin sa kanyang mukha. Takot akong makita niya ang aking pagkukunwari. Biglang sumakit ang ulo ko, Mateo. Umiikot ang paningin ko. At nasusuka ako, bulong ko, sa isang boses na sinadya kong hinaan. Natila naubos, dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Hinahayaang lumambot ng tuluyan ang aking katawan at dumulas mula sa upuan. Narinig ko ang tunog ng mga paa ng upuan. Nakumaskas sa sahig. Ang malakas na kamay ni Mateo. Ang sumalo sa aking baywang. At balikat, bago pa man bumagsak ang aking katawan. Sa matigas na sahig na marmol. Celestina! Celestina! Mahal! Gumising ka! Tawag ni Mateo, habang marahang tinatapik ang aking pisngi. Wala akong ibinigay na anumang reaksyon. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang braso. Inaayos ang ritmo ng aking paghinga upang maging napakabagal at regular. Eksakto, tulad ng isang taong tuluyang nawalan ng malay dahil sa epekto ng isang malakas na pampatulog. Sa kadiliman sa likod ng aking mga matang mahigpit na nakapikit, naghintay ako sa isang nakakapangilabot na tensyon. Ano ang gagawin ng asawang ito? Na matagal nang nagkukunwaring mahal na mahal ako. Hinayaan kong manlambot ang buong bigat ng aking katawan. Walang lakas na nakasandal sa yakap ni Mateo. Ang amoy ng kanyang pabangong panlalaki na may halimuyak ng pino, na laging gusto ko mula pa noong kami ay magkasintahan, ay humalo ngayon sa matapang na amoy ng pulang alak mula sa kanyang hininga, na lalong nagpasama ng aking pakiramdam. Pinigil ko ang aking hininga, ng buong lakas. Pilit na kinokontrol ang mga kalamnan ng aking mukha, upang hindi kumibot o magpakita ng anumang senyales ng pagiging gising. Inaasahan ko sa kaibuturan ng aking puso, na si Mateo ay sisigaw sa takot, nang makita akong himatayin. Tatawagin ang mga kasambahay, para kumuha ng maligamgam na tubig, o agad na tatawagan ang doktor ng pamilya, para sagipin ang aking buhay. Ngunit, ang mapait na katotohanan, na dahan-dahang nabunyag sa silid na iyon, ay siyang dumurog. Sa lahat ng aking katinuan at pag-ibig, ang kapaligiran sa hapagkainan ay biglang naging napakatahimik at kakatwa. Walang tunog ng pag-aalala mula sa isang asawa, walang sigaw na humihingi ng tulong. Ang tanging malinaw na naririnig ko ay isang mahabang buntong hininga at ang tunog ng mga takong na papalapit ng dahan-dahan. Aba! Mabilis at maayos palang gumana ang gamot. Sabi ng isang boses ng babae. Sinisira ang katahimikan. Boses iyon ni Katrina. Ang kanyang tono ay hindi na elegante at magalang tulad ng dati, kundi napakalamig, mapanlibak, at puno ng kalkulasyon. Siyempre mabilis. Ang dosis na inihalo ko sa kupitan niya ay sapat na para tumbahin ang isang kabayo, sagot ni Mateo, nang walang anumang bigat sa loob. Tila huminto ang tibok ng aking puso, sa loob ng aking dibdib, nang marinig ang tono ng boses ng sarili kong asawa. Ang kanyang boses ay hindi na nagpapakita ng pagmamahal. Ito ay napakapatag, puno ng pagmamalaki, at nagpapakita ng isang malupit na kasiyahan. Ipinasok ni Mateo ang kanyang mga kamay sa ilalim ng aking mga tuhod, at madaling binuhat ang aking katawan. Binuhat niya ako, na parang bagong kasal. Isang romantikong posisyon, na madalas niyang gawin,
kapag kami ay nagbibiruan sa mga araw ng pahinga. Ngunit ngayong gabi, walang pag-ibig sa matibay na yakap na iyon. Ang kanyang yakap ay parang hawak ng isang berdugo. Naramdaman ko ang kanyang mga hakbang, napapalayo sa pagkainan. Pilit kong kinokontrol ang aking puso, na mabilis na tumitibok, nagwawala sa likod ng aking mga tadyang. Saan niya ako dadalhin? Itatapon ba niya ang aking katawan sa labas ng mansyon para patayin o direkta na niya akong ililibing ng buhay sa bodega sa silong tulad ng babala sa papel ni Lina? Ngunit, ang direksyon ng mga hakbang ni Mateo ay tila kakaiba. Hindi kami bumababa, kundi umaakyat sa hagdanang yari sa mahogany patungo sa ikalawang palapag ng mansyon. Ito ay hindi direksyon, patungo sa bodega sa silong. Ang mga hakbang ni Katrina, na nakatakong, ay sumusunod sa likuran namin. Sinundan ng mabibigat na hakbang ni Coronel Reyes. Mahina ko ring narinig ang tunog ng malaking maleta na hinihila ni Katrina na kumakaskas sa alpombra ng hagdanan. Sigurado ka bang nandoon ang mga orihinal na dokumento, Mateo? Tanong ni Katrina habang paakyat sila sa hagdan. Si Reyes ang nagbigay sa akin ng mahalagang impormasyong ito. Sagot ni Mateo sabay singhal. Ang matandang hukluban na iyon ay isang taong makaluma na hindi nagtitiwala sa seguridad ng anumang bangko. Itinago niya ang orihinal na kasulatan ng mana, pati na rin ang mga ginto at pera, sa isang lihim na kahadiyero sa kanyang silid bago siya mamatay. Ang dugo sa buong katawan ko ay tila naging yelo. Matandang hukluban. Ang tinutukoy ba niya sa kasuklam-suklam na tawag na iyon ay ang aking pinakamamahal na papa? Kinailangan kong magtiis ng husto upang pigilan ang pagnanais na buksan ang aking mga mata, magpumiglas, at sumigaw sa galit sa kanyang mukha. Kinagat ko ang loob ng aking pisngi, nang napakalakas hanggang sa matikman ko ang lasa ng dugo sa aking dila, para lamang maibaling ang sakit, at pigilan ang hikbi na gustong kumawala sa aking dibdib. Huminto sa paglakad si Mateo. Narinig ko ang tunog ng tansong doorknob, na marahas na pinihit. Dahan-dahang umingit ang pinto sa aming pagdating. Ang amoy ng sandalwood, mga lumang maalikabok na libro, at ang kakaibang amoy ng tabako, ay agad na sumalubong sa aking pangamoy. Ito ang silid ng yumaong papa. Mula nang ilibing si papa, lagi kong isinasara nang mahigpit ang pinto ng silid na ito, at pinagbabawalan ang sinuman na pumasok, dahil sa pangungulila na laging nauuwi sa napakasakit na pag-iyak. Paano nagkaroon si Mateo ng duplicate na susi? Kinaladkad ni Mateo ang kanyang mga paa, palapit sa makapal na pader sa sulok ng silid, sa likod mismo ng isang malaking pinta, na nagpapakita ng tanawin ng mga palayan. Ibinagsak niya ako ng marahas sa sahig na yari sa kahoy na napakalamig. Tumama ang aking ulo sa sahig ng medyo malakas, na nagdulot ng kirot, ngunit hindi ako naglakas loob na umaray o gumalaw. Nanatili akong nakapikit na parang patay. Dalian mo. Buksan mo na ang kahadeyero. Wala na tayong maraming oras bago maghinala ang mga lintik na kasambahay sa ibaba. Kapag nakita nilang nawawala ang kanilang amo, utos ni Katrina na may di mapakaling tono. Ang tunog ng maleta, na dala niya, ay huminto malapit sa aking katawan. Narinig ko ang tunog ng pag-urong ng frame ng pinta, kasunod ng sunod-sunod na tunog ng mga elektronikong buton na pinipindot. Tit-tit-tit, ang lumang kahadeyerong ito ay gumagamit ng dobleng biometric security system na espesyal na in-order. Kailangan ang fingerprint ni Celestina para buksan ito ngayong wala na ang kanyang ama, paliwanag ni Mateo sa kanyang mga kasabwat. Bigla kong naramdaman ang magaspang na kamay ni Mateo na humawak sa aking kanang pulso. Hinila niya ang aking braso, na sinadya kong ilambot na parang walang lakas. Pilit niyang iniunat ang aking hintuturo, at idiniin ang dulo nito sa isang maliit na salaming scanner na nakadikit sa pader, at napakalamig sa aking balat. Narinig ang mahinang ugong mula sa scanner habang binabasa nito ang aking fingerprint sa loob ng ilang segundo. Habang mahigpit na nakadiin ang aking hintuturo sa scanner, mahinang tumawa si Mateo. Isang napakasamang tawa, walang laman, at malupit na nagpatindig ng lahat ng aking balahibo. Henyo talagang pulis si Reyes, bulong ni Mateo, na tila pinupuri ito. Tila nagdiriwang siya kasama sina Katrina at Reyes sa silid ni Papa.
Ang plano niya para linisin ang ating daan ay napakalinis. Matapos nating tanggalin ang matigas ang ulo na matandang iyon, gamit ang isang lihim na gamot na nagdudulot ng atake sa puso sa kanyang tsaa, lahat ay naging napakakinis ayon sa ating plano. Ang kanyang pagkamatay ay itinuring na napakanatural dahil sa katandaan, at ngayon, lahat ng kanyang saganang yaman ay mapupunta na sa aking mga kamay nang walang hinala. Klek! Ang tunog ng pagbukas ng 10 sentimetrong kapal na bakal na pinto ng kahadeyero ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit, ang tunog ng pagbukas na iyon ay mas nakakabingi kaysa sa pagguho ng aking mundo, ng aking katinuan, at ng aking kaluluwa. Sa parehong sandali, ang mainit na luha na hindi ko na napigilan ay tuluyang pumatak mula sa sulok ng aking mga mata at dumaloy sa aking sentido. Pinatay ni Mateo ang aking papa, ang sarili kong asawa. Ang lalaking nagpunas ng aking mga luha at humiling na tanggapin ko ang pagpanaw ni papa. Sa harap ng kanyang puntod ay isang demonyong pumatay sa aking bayani. Kasama si Reyes, isang lingkod bayan na sumumpang ipagtanggol ang batas. Ngunit naging utak pala ng pagpatay. Nilason nila ang aking papa para lamang samsamin ang trilyon-trilyong yaman ng aming pamilya. Ang sakit na humahati sa aking dibdib ay sobrang tindi na pakiramdam ko ay huminto sa paggana ang aking mga baga. Hindi na ito simpleng pagtataksil sa kasal. Ito ang pinakamalupit at hindi mapapatawarang krimen sa balat ng lupa. Ang malabong ilaw mula sa ilawan ng silid ay tumama sa loob ng kahadiyero, ipinapakita ang pambihirang laman nito. Kahit nakapikit ako, naririnig ko si Katrina, na huminga ng malalim na may tono ng kasakiman. Diyos ko, Mateo, hindi ka pala nagbibiro. Itong matandang ito ay talagang nagtago ng pambihirang kayamanan sa kanyang silid, sigaw ni Katrina, na may nanginginig na boses na puno ng tuwa. Bukod sa mga dokumento, tingnan mo ang mga tumpok na ito ng ginto. Siguradong ilang kilo ang bigat nito. At itong pera, daan-daang milyong piso ang halaga. Napakaayos ng pagkakatumpok. Siyempre, ang ama niya ang pinaka-paranoid na taong nakilala ko, sabi ni Mateo, na may halong pagmamalaki at kasakiman. Narinig ang tunog ng makapal na papel na hinila mula sa estante ng kahadeyero. Heto na! Ang folder na ito ay naglalaman ng orihinal na kasulatan ng mana. Buksan mo na ang iyong maleta, Katrina. Narinig ko ang tunog ng zipper ng malaking maleta na marahas na hinila. Sumunod ang tunog ng mga metal na nagbabanggaan habang inililipat ni Katrina ang ilang kilo ng ginto mula sa kahadeyero patungo sa kanyang maleta. Sumunod ang kaluskos ng papel habang ang mga tumpok ng daan-daang milyong piso na nakatali pa ay inihagis sa parehong maleta, kasunod ng pagpasok ng mga dokumento ng mana ng aking papa. Lahat ay nasa loob na at ligtas, sabi ni Katrina, habang isinasara ang kanyang maleta. Bukas ng umaga, gamit ang orihinal na dokumentong ito at ang perang ito, ililipat ng ating notaryo ang lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Kung gayon, paano naman itong babaeng tanga na natutulog sa sahig? Muling hinawakan ni Mateo ang aking braso. Nang walang awa, hinila niya ang aking katawan na nagkukunwaring malambot hanggang sa kalahati na akong nakatayo. At muli akong binuhat. Ipinatong sa kanyang malapad na balikat na parang isang sako ng bigas. Dadalhin natin siya sa kanyang huling hantungan ngayong gabi. Ang bodega sa silong ng mansyong ito ay natapos ko ng gawing isang silid-piitan. Ang silid na iyon ay soundproof. Ang pinto ay gawa sa purong bakal at walang kahit isang bentilasyon na nakaturo sa labas ng mansyon. Dinala ako ni Mateo palabas sa sagradong silid ng aking papa. Habang tinatahak namin ang pasilyo ng ikalawang palapag patungo sa pangunahing hagdanan, ang rasyonal na pag-iisip sa aking utak ay tuluyang pumalit sa aking pagdadalamhati. Napagtanto ko na, kung patuloy akong iiyak ng tahimik, talagang mamamatay ako ngayong gabi. Kailangan kong humanap ng paraan para makaligtas sa impyernong ito. Kailangan kong ipaghiganti ang aking minamahal na papa.
at bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. Habang nanginginig ang aking katawan sa balikat ni Mateo, palihim kong kinapa ang aking buhok at maingat na sinigurado na ang painetang pilak na pamana ni Papa ay nakasuksok pa rin nang mahigpit sa aking pusod. Salamat sa Diyos! Ang paineta ay natatakpan ng mga hibla ng aking buhok na nagsimula ng magkalas at magulo. Ang pagbaba sa bawat baitang ng hagdan ay parang isang mahabang pagpapahirap. Dumaan kami sa madilim at tahimik na pasilyo ng kusina. Pagkatapos ay binuksan ni Mateo ang isang makapal na kahoy na pinto na nakatago. Ang pintong ito ay patungo sa isang pasilyo ng mga hagdanang bato na mahalumigmig. Ang hangin sa paligid namin ay biglang naging napakalamig at amoy lumot at basang lupa. Ito ang tanging daan patungo sa bodega sa silong ng mansyon ng aking lolo sa tuhod na ilang dekada ng abandonado bago ito sinimulang ipaayos ni Mateo. Ibinagsak ni Mateo ang aking katawan sa sahig na semento na magaspang at napakalamig. Lahat ng aking buto at kaso-kasuan ay kumikirot dahil sa pagbagsak na hindi ko naiwasan. Ngunit kinagat ko ang aking labi at hindi pa rin iminulat ang aking mga mata. Nararamdaman ko lamang ang makapal na kadiliman at ang lamig na tumatagos sa aking gulugod. Narinig ko ang mga hakbang ni Mateo na lumayo habang siya ay yumuko malapit sa aking ulo. Ang kanyang malaki at magaspang na kamay ay nagsimulang kapain ang aking leeg ng marahas. Sa isang napakalakas na paghila, tinanggal niya ang kuwintas na diamante na pamana ng pamilya na nakasabit sa aking leeg hanggang sa maputol ang kadena at magasgasan ang aking balat. Pagkatapos ay hinila niya ang makapal na gintong pulseras mula sa aking pulso at pilit na tinanggal ang singsing na pangkasal na may diamante mula sa aking daliri. Pilit niyang tinanggal ang lahat ng mamahaling alahas na nakakabit sa aking katawan na parang isang magnanakaw sa kalye. Ngunit dahil sa aking buhok na napakagulo na tumatakip sa bahagi ng aking ulo, hindi niya pinansin ang painetang pilak na nakatago sa aking pusod. Siguro ay inakala niyang ito ay isang murang suklay lamang na walang halaga. Muling tumayo ng tuwid si Mateo. Nararamdaman kong nakatingin siya sa ibaba, diretso sa akin, na nakahiga sa kasuklam-suklam na sahig na semento. Alam mo, Celestina, ikaw ang pinakatanga at pinakamadaling lokohin na mayamang babae. Bulong ni Mateo, na may halatang panunuya. Sawang-sawa na akong magpanggap na mahal kita. Halikan ka, at suyuin ka araw-araw. Aasikasuhin ni Reyes ang ulat ng iyong pagkawala bukas ng umaga sa istasyon ng pulis. Ang kanyang mga tangang pulis ay ipapakalat para hanapin ka sa ilalim ng ilog o sa bangin sa gubat, hindi sa loob ng sarili mong bahay. Ang lahat ng yaman ng iyong ama at ang iyong buhay ay pag-aari ko na ngayon para bayaran ang aking utang sa sindikato ni Katrina. Lumayo ang mga hakbang ni Mateo mula sa aking katawan. Lumabas siya sa masikip na silong. Ang tunog ng napakakapal at mabigat na bisagra ng bakal na pinto ay umingit ng matalim nang hilahin ito mula sa labas. Bago pa man isara ng mahigpit ang pinto para iselyo ang aking silid, bumulong muli si Mateo mula sa pintuan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw nang nakakatakot sa loob ng makipot na silong. Masiyahan ka sa bago mong libingan. Mahal. Brak, ang dambuhalang bakal na pinto ay isinara ng napakalakas na bahagyang nagpayanig sa sahig na semento. Narinig ang tunog ng pag-ikot ng makapal na kadenang bakal sa hawakan ng pinto sa labas, na sinundan ng napakalakas na tunog ng pag-click ng isang dambuhalang tansong kandado na isinara mula sa labas. Ang mga hakbang ni Mateo, Katrina, at ang maletang puno ng aking yaman ay dahan-dahang lumayo, umakyat muli sa hagdanang bato hanggang sa marinig ang pagbagsak ng kahoy na pinto sa itaas, at ang kanilang mga hakbang ay nawala sa katahimikan. Ang ganap na kadiliman ang sumakop sa aking paningin. Ang napakakapal at nakamamatay na katahimikan ang pumipiga sa aking mga tainga hanggang sa umugong. Ang silid na ito ay talagang idinisenyo para maging ganap na soundproof. Walang kahit isang sinag ng buwan na makakapasok sa dambuhalang seldang ito. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata sa ganap na kadiliman. Ang mga luha ng kawalan ng pag-asa
na kanina ko papilit na pinipigilan ay tuluyang bumuhos, binabasa ang aking mga pisngi. Sumabog ang aking pag-iyak sa sandaling iyon. Malungkot na umalingaw-ngaw sa mga malamig na pader na semento. Umiyak ako ng umiyak, na parang isang bata. Tinatangisan ang masamang kapalaran ng aking ama, na pinatay ng napakalupit ng pinakakatiwalaan kong tao sa mundo. Yumukyok ako sa sahig na semento na nagpapayelo ng dugo. Niyakap ang aking mga tuhod na nanginginig sa takot. Ang takot sa pagharap sa kamatayan, ang galit na nag-aalab sa aking dibdib, at ang sobrang kawalan ng pag-asa, ay naghalo-halo menjadi isang lason na sumisira sa aking katinuan. Paano ako makakalabas ng buhay sa lugar na ito? Ang bakal na pinto ay walang hawakan sa loob. Ang hangin sa silid na ito ay tila limitado at paubos na. Kahit sumigaw ako hanggang sa dumugo ang aking lalamunan, walang sinuman sa itaas ang makakarinig sa aking boses. Si Coronel Reyes ay isang korap na mataas na opisyal ng pulis na nangangahulugang hindi ko na mahihinga ng tulong ang mga alagad ng batas sa lungsod na ito dahil nasa ilalim sila ng kanyang kontrol. Talagang nakahiwalay ako at nag-iisa sa pagharap sa kamatayan. Bigla, sa gitna ng aking humihinang iyak at kawalan ng pag-asa, narinig ng aking mga tainga ang isang napakahinang tunog na sumisira sa nakamamatay na katahimikan. Ang tunog na iyon ay hindi mula sa aking imahinasyon. Ang tunog ay nagmula mismo sa direksyon ng makapal na bakal na pinto sa aking harapan. Tok 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 tok. Ang tunog ng marahan, regular, at maingat na pagkatok ng metal sa labas ng bakal na pinto. Tumalon ang aking puso sa aking lalamunan. Agad kong pinigil ang aking hininga. Marahas na pinunasan ang aking mga luha, at dahan-dahang gumapang palapit sa direksyon ng pinto, sa gitna ng ganap na kadiliman. Ginang Celestina, gising na po ba kayo? Isang mahinang bulong, ngunit napakalinaw na narinig ng aking mga tainga, mula sa makipot na siwang, sa pinakailalim ng bakal na pinto. Ang siwang ay kasing lapad lamang ng 2 daliri. Sinadyang iwan ito bilang isang emergency air circulation. Agad kong idinikit ang aking maruming mukha sa malamig na sahig. Inilapit ang aking bibig ng malapit hanggat maaari sa siwang ng hangin. Sino yan? Tanong ko na may paos at nanginginig na boses. Ako po ito. Ginang. Si Lina. Sagot ng boses mula sa labas ng pinto na nagpaiyak sa akin sa ginhawa. Palihim ko po silang sinundan. Si Mateo at ang babaeng iyon ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay sa itaas kasama si Coronel Reyes. Pero Ginang, may malaki po akong problema. Wala po sa akin ang susi ng kandado. Napakalaki po ng kandado sa labas, may kadena, at gawa sa matibay na bakal na hindi masisira ng martilyo. Nang marinig ang pangalan ni Lina, isang maliit na pag-asa ang sumilay sa kadiliman ng aking puso. Hindi pa siya tumakas. Ang bagong kasambahay ay handang isantabi ang panganib sa kanyang buhay para tulungan ako. Ngunit, muling sumalakay ang kawalan ng pag-asa. Kung si Lina sa labas ay hindi makahanap ng susi o makabukas ng bakal na kandado, paano ako makakatakas? Siguradong hindi matutulog nang mahimbing si Mateo ngayong gabi. Siguradong bababa siya para tingnan kung naubusan na ako ng hininga bago sumikat ang araw. Sa gitna ng pagkalito at takot na iyon, hindi sinasadyang kinapa ng aking kanang kamay ang aking ulo na magulo na ang buhok. Ang aking malamig na mga daliri ay biglang dumampi sa dulo ng isang napakatigas na ukit na metal. Ang antigong painetang pilak na pamana ng yumaong papa. Ang mga salita ni Papa ay muling umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Tumatagos sa espasyo at panahon. Gawin mong paalala ang bagay na ito para lagi kang may paraan para makalabas. Huminga ako ng malalim. Ang kalungkutan at awa sa sarili ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang malakas na pagnanais na mabuhay at maghiganti na nag-aalab na parang apoy. Ang aking matalinong papa ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng bagay na ito nang walang dahilan. Ang purong pilak asero sa painetang ito ay napakatibay, makapal, hindi madaling mabali kahit puwersahin, at kayang tiisin ang mabigat na puwersa. Pilit kong tinanggal ang painetang metal mula sa aking pusod, na may bahagyang nanginginig pa ring mga kamay, ngunit puno na ng determinasyon.
Itinulak ko ang painetang pilak asero sa makipot na siwang ng hangin sa ilalim ng bakal na pinto. Lina, bulong ko mula sa loob ng silid-piitan na may mas kalmado, kalkulado, at matatag na boses. Kunin mo agad itong metal. Gamitin mo ito para piliting buksan ang bakal na kandado. Sinigurado ng aking papa mula sa langit na hindi ko hahayaang mamatay at mabulok ang aking sarili sa lugar na ito. Sa gitna ng nakakapahirap at nakamamatay na kadilimang ito, narinig ko ang paghinga ni Lina mula sa siwang sa ilalim ng bakal na pinto. Ang aking nanginginig na mga daliri ay kabibigay lang ng painetang pilak na pamana ng aking yumaong papa at itinulak ito sa siwang na kasing lapad ng dalawang daliri. Narinig ang mahinang kaluskos nang dumampi ang purong pilak asero sa sementadong sahig sa labas. Mabilis itong kinuha ni Lina. Gawa po ba ito sa totoong pilak asero, ginang? Bulong ni Lina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may isang tono ng profesionalismo na biglang lumitaw sa kanyang pagsasalita. Isang tono na hindi akma para sa isang bagong at takot na kasambahay. Oo, sagot ko na may paos na boses. Idinikit ko ang aking pisngi sa sahig na kasing lamig ng yelo. Pilit na inilalapit ang aking tainga sa siwang. Napakakatigas ng metal na iyan. Laging sinisigurado ni Papa na hindi madaling masira ang kanyang mga gamit. Magagamit mo ba iyan, Lina? Sabi mo ay napakalaki ng kandado. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, bumulong muli si Lina. Sa pagkakataong ito, may napakatatag at kalkuladong tono. Kaya ko po itong buksan, ginang. Pero kailangan kong baliin ang mahalagang painetang ito sa dalawa. Ang isang bahagi ay gagamitin ko bilang panukli at ang isa pang mas matulis na bahagi ay gagamitin ko bilang pangangat sa mga pin sa loob ng tansong kandado. Pinapayagan po ba ninyo akong sirain ang pamanang ito ng inyong ama? Muling pumatak ang aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa pagkaantig. Siguradong nakangiti si Papa mula sa itaas habang pinapanood ang kanyang anak na ginagamit ang kanyang regalo para iligtas ang kanyang buhay. Baliin mo na, Lina. Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Gusto kong mabuhay, mariin kong sabi. Sige po, ginang. Umatras po kayo ng kaunti mula sa pinto at huwag po kayong gagawa ng ingay. Kung biglang bumaba si Mateo o si Coronel Reyes para mag-inspeksyon, wala na po akong oras para magtago. Agad akong gumapang paatras ng ilang pulgada sa kadiliman. Niyakap ng mahigpit ang aking mga tuhod. Mula sa labas, narinig ko ang mga hakbang ni Lina na bahagyang lumayo. Pagkatapos ay narinig ko ang isang napakalakas na tunog ng pagdiin na parang isang metal na ipinipit sa isang bisagra ng pinto na sinundan ng isang malakas na tunog ng pagkabali. Trak! Nagtagumpay si Lina sa pagbali ng painetang pilak sa 2 piraso. Ang oras ay tila napakabagal at nakakapahirap. Ang 1 minuto ay parang 1 oras. Sa loob ng soundproof na silid na ito, naririnig ko lamang ang pagkabog ng aking sariling puso at ang tunog ng maliit na metal na kumakaskas mula sa likod ng pinto. Srek krik krik. Si Lina ay nagtatrabaho. Hindi ko alam kung saan natutunan ng isang kasambahay ang kasanayang magbukas ng ganoon kakomplikadong bakal na kandado sa dilim. Ngunit wala akong pakialam. Patuloy lang akong nagdasal sa aking puso, humihiling sa Diyos at sa aking yumaong ama't ina na bigyan ako ng daan palabas. Lintik! Bulong ni Lina mula sa labas. Halos lumabas ang aking puso. Anong nangyari, Lina? Tanong ko nang may pag-aalala mula sa likod ng pinto. Ang pangatlong pin ng kandado ay medyo kinakalawang. Napakatibay ng metal na ito. Pero medyo madulas ang kamay ko dahil sa pawis. Pakiusap po, ginang. Bigyan niyo pa ako ng ilang minuto. Huwag po kayong maingay. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking mga palad. Pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala sa itaas ng aking ulo sa marangyang mansyon. Ang aking asawa ay masayang tumatawa matapos samsamin ang lahat ng mana ng aking pamilya at ikulong ako para mamatay at mabulok dito. Inamin pa niya na nilason nila ng pulis na si Reyes ang aking ama.
Ang matinding galit ay nagsimulang sumunog sa bawat ugat ko. Hindi ako dapat mamatay dito. Hindi ko hahayaang matikman nila kahit isang sentimo mula sa pinaghirapan ng aking ama. Klek. Isang malakas na tunog ng metal. Nagumalaw ang sumira sa nakakakilabot na katahimikan. Iyon ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Ang makapal na kadenang bakal na nakapulupot sa hawakan ng pinto ay narinig na hinila at bumagsak sa sementadong sahig. Ang mabigat na bakal na pinto ay umingit ng matalim nang hilahin ito mula sa labas. Ang ilaw mula sa pasilyo sa silong ay biglang pumasok sa silid-piitan. Sinisilaw ang aking mga mata na sanay na sa ganap na kadiliman. Sa pintuan, nakatayo si Lina. Hingal na hingal siya, puno ng malamig na pawis ang kanyang mukha, at sa kanyang mga kamay ay naroon ang mga piraso ng aking painetang pilak, na ngayon ay bahagya ng baluktot. Agad akong tumayo. Ngunit dahil sa sobrang panghihina ng aking mga binti, halos matumba ako. Mabilis na pumasok si Lina, at sinalo ako. Inalalayan niya ako ng mahigpit. Kailangan na nating umalis ngayon, Ginang. Umiinom sila ng alak sa itaas. Maya-maya lang ay malalasing na sila. Pero hindi tayo dapat mag-abang ng panganib. Daan tayo sa likod ng kusina, sabi ni Lina na may nanginginig na boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pambihirang katatagan. Salamat, Lina. Diyos ko, maraming salamat. Hikbi ko habang nakasandal sa kanyang balikat. Ibinalik ni Lina ang mga piraso ng paineta sa aking palad. Hinawakan ko ito nang mahigpit na parang ito ang aking buhay. Inalalayan ako ni Lina, paakyat sa hagdanang bato, nang maingat. Bawat hakbang namin ay ginawa ng walang ingay. Dumaan kami sa madilim na pasilyo, at sa wakas ay nakarating sa tahimik na kusina ng mansyon. Sa bintana ng kusina, nakita ko ang kidlat na gumuhit sa kalangitan na sinundan ng kulog. Napakalakas ng ulan, lumilikha ng isang kurtina ng tubig na tumatakip sa paningin sa labas. Ang masamang panahon na ito ay isang napakalaking biyaya para sa aming pagtakas. Kumuha si Lina ng 2 itim na plastik na kapote mula sa imbakan ng mga kasambahay at isinuot ang isa sa akin na nakasuot pa rin ng punit-punit na bestidang panggabi. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod ng kusina. Ang malamig na hangin na dala ng ulan ay agad na humampas sa aking mukha. Napakalamig, ngunit ipinaalala nito sa akin na nakalaya na ako mula sa libingan sa silong. Dito po tayo, Ginang. Hindi po tayo pwedeng dumaan sa harap. Siguradong may mga tauhan na si Coronel Reyes na nagpapatrolya sa elitistang subdibisyong ito. Kailangan nating tawirin ang maliit na kakahuyan sa likod ng mansyon patungo sa lumang highway, utos ni Lina. Tumango lang ako. Pareho kaming tumakbo sa gitna ng napakalakas na ulan. Ang aking mga takong ay natanggal na mula pa noong kinaladkad ako ni Mateo. Kaya tumakbo ako ng nakayapak sa basang damo at maputik na lupa. Ang mga sanga ng puno ay sumugat sa aking mga braso at binti. Ngunit hindi ko ininda ang sakit. Sa aking isip, iisa lang ang layunin. Lumayo sa mansyong ito hanggat maaari. Matapos tumakbo ng halos 20 minuto sa maliit na kakahuyan at makapal na damuhan, nakarating kami sa gilid ng lumang highway na bihira ng daanan ng mga sasakyan. Hingal na hingal ako at masakit ang aking dibdib na parang tinutusok. Nagtago kami sa likod ng isang malaking at madilim na puno ng balete. Bigla, mula sa malayo, 2 napakaliwanag na ilaw ang tumanglaw sa basang kalsada. Mahinang umugong ang sirena. Mabilis akong hinila ni Lina, pababa sa maputik na lupa. Idiniin ang aking ulo sa ilalim ng mga halaman. Isang police patrol car ang dahan-dahang dumaan. Malapit sa aming pinagtataguan. Sa gilid ng sasakyan, nakita ko ang logo ng pulisya ng lungsod. Bumilis ang tibok ng aking puso. Siguradong mga tauhan iyon ni Coronel Reyes. Hindi na siya naghintay hanggang bukas para siguraduhing ligtas ang kalsada mula sa aking mga bakas. Nagsimula na siyang magpakalat ng kanyang mga tauhan ngayong gabi para suriin ang paligid ng mansyon sa ilalim ng dahilan ng regular na pagpapatrolya. Huwag po kayong gagalaw.
Ginang! Bulong ni Lina sa aking tainga. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakadiin sa aking balikat. Huminto ang patrol car, ilang metro mula sa puno, kung saan kami nagtatago. Ibababa ang bintana ng pasahero, at isang tao ang nag-ilaw ng malakas na flashlight sa mga halaman sa kabilang kalsada. At pagkatapos ay sa mga puno malapit sa amin. Ang ilaw ng flashlight ay tumanglaw sa mga basang dahon. Ilang pulgada lang ang layo mula sa aming mga katawan na natatakpan ng madilim na kapote at putik. Ipinikit ko ng mahigpit ang aking mga mata. Pinipigilan ang aking hininga hanggang sa parang sasabog ang aking mga baga. Matapos ang ilang segundo na parang impyerno, isinara muli ang bintana ng sasakyan. Muling umandar ang patrol car at dahan-dahang nawala sa liko ng kalsada. Iniwan kami sa kadiliman at buhos ng ulan. Huminga ng malalim si Lina at hinila ako patayo. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng pampublikong sasakyan o taxi, Ginang. Lahat po iyon ay madaling matutunton ni Coronel Reyes. Kailangan po nating maglakad sa isang daanan patungo sa labas ng syudad. May alam po akong isang lugar na talagang ligtas. Isang lugar kung saan hinding-hindi kayo magagalaw ni Coronel Reyes at ni Mateo. Saan tayo pupunta, Lina? Tanong ko habang pinupunasan ng ulan at putik sa aking mukha. Sa bahay po ng tiyuhin ko, Ginang. Siya po ang nag-iisang tao sa mundong ito na makakatulong sa atin na baliktarin ang sitwasyon. Tinitigan ako ni Lina nang may matatalas na mata sa gitna ng buhos ng ulan. Tara na po. Bago pa dumating ang isa pang patrol, muli kaming naglakad sa gitna ng malamig at malupit na gabi. Bawat hakbang ko sa magaspang na aspalto ay nagiiwan ng sakit, ngunit hindi ako huminto. Ang aking kamay ay patuloy na mahigpit na hawak ang mga piraso ng painetang pilak sa loob ng bulsa ng aking kapote. Ginagawa itong pinagmumulan ng aking lakas para magpatuloy at hanapin ang hustisya. Ang paglalakad sa gitna ng bagyo ay tumagal ng mahigit 2 oras. Nanginginig na ang aking katawan. Nangingitim na ang aking mga labi at puno ng mga sugat ang aking mga paa na dumudugo. Tinahak namin ang makipot na kalsada sa isang tahimik na lugar sa labas ng syudad. Malayo sa kumikinang na mga ilaw ng sentro kung saan naroon ang aking mansyon. Sa wakas, huminto si Lina sa harap ng isang simpleng bahay na ang bakuran ay puno ng mga halamang gamot at may bakod na kahoy na mukhang luma na ngunit matibay pa. Ang ilaw sa terasa ay malabong nakasindi. Hindi basta-basta kumatok si Lina. Kumatok siya na may partikular na ritmo, 3 mabilis na katok, 1 paghinto, at 2 mabagal na katok. Ilang sandali pa, narinig ang mga yabag mula sa loob ng bahay. Narinig ang tunog ng pagbukas ng kandado at pagpihit ng susi. Dahan-dahang bumukas ang pinto na yari sa kahoy na jati. Inilalabas ang isang matandang lalaki na puti na ang buhok. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta at makapal na salamin sa pagbasa. Puno ng kulubot ang kanyang mukha. Ngunit matikas pa rin ang kanyang tindig. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng talas ng isang matalinong tao. Lina, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Napakalakas ng ulan, sabi ng matanda na may pagkabigla nang makita ang kanyang pamangkin na basang-basa. Ngunit agad na napunta ang kanyang tingin sa akin, na nanginginig sa likod ni Lina na may maputlang mukha at puno ng putik. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa likod ng kanyang makapal na salamin. Bigla siyang namutla, at pagkatapos ay napalitan ng isang ekspresyon ng matinding ginhawa. Tila nakakita siya ng isang himala na bumaba mula sa langit. Diyos ko po, Ginang Celestina, sabi ng matanda na may nanginginig na boses. Agad niyang binuksan nang maluwag ang pinto ng kanyang bahay. Pasok, bilisan ninyo, bago pa kayo makita ng kung sino man mula sa kalsada. Hinila ako ni Lina papasok sa bahay. Napakainit ng sala, puno ng amoy ng itim na kape, at mga tumpok ng mga libro sa batas, at lumang mga dokumento na maayos na nakasalansan sa mga estanting kahoy. Agad na isinara ng matanda ang pinto. Isinara ang makapal na kortina, at nagmamadaling kumuha ng makapal at tuyong tuwalya mula sa aparador. Tiyo, kilala ninyo si Ginang Celestina? Tanong ni Lina na may halong pagkalito
habang tinatanggap ang tuwalya mula sa kanyang tiyuhin. Inutusan niyo lang akong mag-apply bilang kasambahay sa bahay na iyon. Pero hindi niyo sinabi na personal niyo palang kilala ang may-ari. Huminga ng malalim ang matanda. Tinitigan ako ng may halong pagsisisi at pagkaantig. Ginang Celestina, maupo po kayo at patuyuin ang inyong sarili. Gagawa po ako ng mainit na salabat para sa inyong dalawa. Umupo ako sa malambot na sofa. Binalot ang aking nanginginig na katawan sa tuyong tuwalya. Umupo si Lina sa tabi ko. Nakatitig pa rin sa kanyang tiyuhin, naghihintay ng paliwanag. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang matanda na may dalang bandehang may 2 tasa ng mainit na salabat. Inilagay niya ang bandehang iyon sa mesang kahoy at umupo sa upuan sa tapat namin. Ang pangalan ko po ay Tomas, Ginang, simula ng paliwanag ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, mapagkalinga, ngunit may katatagan. Ako po ang tiyuhin ni Lina. Dati po akong isang pribadong investigador at legal consultant. At bago po pumanaw ang inyong ama, isa po ako sa kanyang pinakatiwalaan. Itinigil ko ang pag-inom ng mainit na tsaa. Tinitigan ko si Mang Tomas ng maigi. Kilala ninyo ang aking ama? Higit pa sa pagkakakilala, Ginang, sagot ni Mang Tomas na may malungkot na ngiti. 30 taon na ang nakalipas. Noong ako'y isang batang investigador na mahirap at na-frame up sa isang malaking kaso, ang inyong ama ang nag-iisang taong nag-hire ng abogado para sa akin at nagbayad sa pagpapagamot ng aking asawang may malubhang sakit. Iniligtas niya ang aking buhay at karangalan. Utang ko sa kanya ang buhay na hinding-hindi ko mababayaran. Nanlaki ang mga mata ni Lina sa kanyang tiyuhin. Kaya pala pinilit niyo akong mag-apply bilang kasambahay sa mansyong iyon. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang totoo? Tumingin si Mang Tomas kay Lina. Dahil gusto kong maging natural ka hanggat maaari, Lina. Kung alam mo kung sino ang binabantayan mo, baka maging kapansine-pansin ka at paghinalaan ka ng kanyang asawa. Wasak ka at depressed. Dahil sa pagkatanggal mo sa serbisyo, ibinigay ko sa iyo ang gawaing ito para magkaroon ka ng bagong layunin sa buhay at para na rin mabayaran ang utang na loob ko. Sa pamilyang ito, inilapag ko ang aking tasa sa mesa na may bahagyang nanginginig pa ring mga kamay. Bakit ninyo po ipinabantayan si Lina sa akin, Mang Tomas? Alam niyo na po bang may masamang balak si Mateo sa akin? Naging seryoso ang mukha ni Mang Tomas. Yumuko siya. Pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa mesa. Lagi po akong may masamang kutob sa asawa ninyo, Ginang. Mula pa noong unang araw, na ipakilala siya ng inyong ama sa akin ilang taon na ang nakalipas. Alam kong may mali sa lalaking iyon. Ang kanyang background ay puno ng kasinungalingan at palihim siyang nakikipag-ugnayan sa mga taong mula sa madilim na mundo. Binalaan ko na po ang inyong ama. Ngunit masyado po kayong mahal ng inyong ama at ayaw niyang sirain ang inyong kaligayahan. Huminga ng malalim si Mang Tomas bago magpatuloy. Ang aking hinala ay tumindi. Noong araw, nabigla ang pumanaw ang inyong ama. Ang inyong ama ay isang napakalusog na tao. Regular siyang nagpapa-check up. Ang kanyang pagkamatay dahil sa atake sa puso ay tila napakakakatwa para sa akin. Sinubukan kong imbestigahan ang resulta ng autopsy mula sa ospital. Ngunit lahat ng dokumento ay isinara na ng mga pulis. At ang taong responsable sa pagsasara ng kaso bilang natural na pagkamatay ay si Coronel Reyes. Nang marinig ang pangalan ni Reyes, kinuyom ni Lina ang kanyang mga kamay. Hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko, tumigas ang kanyang panga sa galit. Si Reyes, bulong ni Lina, na puno ng puot, ang walang hiyang iyon. Siya ang aking commanding officer sa pulisya. Noong malapit ko nang mabuking ang kaso ng money laundering at ang pinakamalaking sindikato ng loan shark sa lungsod, na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Katrina, inilaglag ako ni Reyes. Naglagay siya ng droga sa aking drawer at inakusahan akong tumatanggap ng suhol. Tinanggal ako sa serbisyo ng walang dangal. Nawala ang aking karera at muntik nang makulong kung hindi dahil kay Tio Tomas na naglabas sa akin sa gulo. Lahat ng piraso ng puzzle na nagkalat sa aking isipan ay sa wakas ay nabuo ng perpekto ngayong gabi. Bumubuo ng isang larawan ng isang napakasama, malawak at organisadong sabuatan.
Si Katrina ang pinuno ng sindikato ng Loan Shark. Sabi ko sa mahinang boses, ngunit malinaw na narinig sa silid. Tiningnan ko sina Mang Tomas at Lina. Siguradong may utang sa sugal si Mateo, na nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa sindikato ni Katrina. Si Reyes ang korap na pulis na nagpoprotekta sa sindikato at naglilinis ng kanilang daan mula sa batas. Tumango si Mang Tomas na may malungkot na tingin. Iyan ang pinakalohikal na konklusyon, Ginang. Nagkaisa sila para samsamin ang yaman ng inyong ama, para bayaran ang utang at paghatian ang natira. Biglang nawala ang lamig sa aking katawan. Ang kalungkutan at luha na kanina pa bumabaha sa aking mukha ay naglaho. Kinuha ko mula sa bulsa ng aking kapote ang mga piraso ng painetang pilak na pamana ng aking ama. Inilagay ko ang 2 piraso ng matulis na metal sa mesang kahoy sa harap ni Mang Tomas. Tinitigan ni Mang Tomas ang mga piraso ng paineta na may namumugtong mga mata. Nakilala niya ang bagay na iyon. Iyan ang huling regalo sa kaarawan mula sa kanya, bulong ni Mang Tomas. Tunay ngang isang dakilang tagapagtanggol ang inyong ama, Ginang. Mula sa kanyang libingan, ay nailigtas pa rin niya ang inyong buhay ngayong gabi. Tinitigan ko si Mang Tomas. Nang may matatalas na mata, malamig, at walang puwang para sa kahinaan. Hindi na ako ang dating Celestina, na inosente, spoiled, at bulag, sa peking pag-ibig. Ngayong gabi, sa madilim na silong na iyon, ang masunuring asawa ni Mateo ay pinatay. Ang natitira na lang ay isang anak na babae na naghahanap ng hustisya para sa dugo ng kanyang bayani. Hindi lang sila nagkaisa, Mang Tomas, sabi ko sa isang boses na nagpayelo sa hangin sa silid. Ikinuwento ko ang aking naranasan sa silid ng aking ama kanina. Ngayong gabi, gamit ang sarili kong mga tainga, habang nagkukunwari akong walang malay, narinig ko sina Mateo at Reyes, na inaamin ang kanilang krimen. Nilason nilang 2 ang tiyan ng aking ama, gamit ang isang gamot na nagdudulot ng atake sa puso. Pinatay ni Mateo ang aking ama, at ngayon ay sinamsam na nila ang aking orihinal na kasulatan ng mana, mula sa biometric na kahadiyero, kasama ang lahat ng ginto at daan-daang milyong piso na pera. Nagulat si Lina, at tinakpan ang kanyang bibig. Samantalang si Mang Tomas ay natigilan. Dahan-dahang namula ang mukha ng matanda sa matinding galit. Bukas ng umaga ay dadalhin nila ang orihinal na dokumento sa kanilang kasabwat na notaryo para ilipat ang lahat ng pagmamay-ari ng aking mga ari-arian. Pagpapatuloy ko ng mahinahon. Isang nakamamatay na kahinahunan. Yumuko ako palapit kina Mang Tomas at Lina. Mang Tomas, Lina, ayokong tumakas o magtago na parang isang duwag. Wala akong pakialam kung protektado sila ng pulis o ng sindikato ng Loan Shark. Gusto ko silang wasakin lahat, hanggang sa kanilang mga ugat. Gusto kong mabulok sila sa kulungan. Handa ba kayong 2 na tulungan akong bumuo ng plano ng paghihiganti ngayong gabi? Inalis ni Mang Tomas ang kanyang salamin at pinunasan ang kanyang pagod na mukha. Nang muli niya akong tingnan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong katatagan na tulad ng sa akin. 1 taon ko nang hinihintay ang araw na ito, Ginang, matatag na sagot ni Mang Tomas. Wawasakin natin sila. Yumuko rin si Lina. Tinitigan ang mga piraso ng paineta sa mesa, at pagkatapos, ay tinitigan ako na may isang manipis at matalim na ngiti. Sabihin niyo lang po kung ano ang gagawin ko, Ginang. Dadalhin ko sa inyo ang ulo ni Reyes at ni Mateo. Noong gabing iyon, sa gitna ng bagyo na bumabasa sa lungsod, nagsimula kaming 3 na bumuo ng isang plano ng kontra-atake na sisiguraduhing pagsisisihan ni na Mateo, Katrina, at Reyes, na ginising nila ako mula sa kamatayan. Sinabihan nila akong masiyahan sa aking libingan. Ngunit, hindi nila namamalayan na naghuhukay ako ng mas malalim na libingan para sa kanilang lahat. Ang hangin sa loob ng sala ni Mang Tomas ay lalong lumalamig habang lumalalim ang gabi. Ngunit ang dugo sa aking katawan ay kumukulo sa nag-aalab na galit. Tinitigan ko ng masama ang magaspang na plano ng aking sariling bahay na kaguguhit lang ni Mang Tomas sa isang puting papel. Kaming 3 ay nakaupo sa isang bilog, nagpaplano ng isang kontra-atake,
na kailangang isagawa ngayong gabi, bago pa man sumikat ang araw, at sirain ang lahat ng aking pagkakataon para sa hustisya. Hawak ngayon ni Mateo ang orihinal na kasulatan ng mana. Sabi ni Mang Tomas habang tinatapik ang dulo ng kanyang panulat sa papel. Sa mata ng batas, ang dokumentong iyon, ang pangunahing susi. Ngunit, hindi ito maaaring maging pera o mailipat ang pagmamay-ari sa account ng sindikato nang walang pagpapatibay mula sa isang notaryo. Sigurado akong mayroon ng korap na notaryo ang sindikato ni Katrina na handang gawing legal ang lahat bukas ng umaga, pagkabukas ng kanilang opisina. Dahan-dahan akong tumango. Kung gayon, paano natin sila mapipigilan, Mang Tomas? Kung pupunta tayo sa istasyon ng pulis ngayon, siguradong minanipula na ni Reyes ang lahat ng ulat. Maaari niya akong arestuhin sa ilalim ng mga peking akusasyon o patayin pa sa daan bago ako makarating sa istasyon. Tumpak. Ginang. Sabat ni Lina na nakaupo sa tabi ko. Ang mukha ng dating pulis ay napaka-focus at profesional. Malayo sa imahe ng tahimik na kasambahay na nakilala ko kanina. Hindi natin sila maaaring labanan gamit ang ordinaryong batas. Dahil ang batas sa lungsod na ito ay kontrolado ni Reyes. Kailangan nating sirain ang kanilang alibi sa harap ng isang autoridad na mas mataas pa kaysa sa kapangyarihan ni Reyes sa lokal na pulisya. Para magawa iyon, kailangan natin ng pisikal na ebidensya na hindi maitatanggi. Dagdag ni Mang Tomas. Nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Ginang, sinabi ninyo kanina na pinilit ni Mateo na idikit ang inyong daliri sa scanner ng kahadayero. Habang kayo ay nagkukunwaring walang malay, mayroon po bang mga CCTV camera sa pasilyo o sa loob ng silid ng inyong ama? Ang tanong na iyon ay nagpadilat sa aking mga mata. May naalala akong napakahalaga. Mayroon. Ang aking ama ay isang napakamaingat na tao. Naglagay siya ng mga nakatagong CCTV camera sa bawat sulok ng pasilyo, sa ikalawang palapag, at isang maliit na kamera sa itaas ng estante ng libro na direktang nakatutok sa kahadayero. Alam ni Mateo ang tungkol sa kamera sa pasilyo, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa nakatagong kamera sa loob ng silid ni Papa, dahil si Papa mismo ang naglagay nito ng palihim. Saan po nakaimbak ang lahat ng video recording, Ginang? Mabilis na tanong ni Lina. Lahat po ay konektado sa isang maliit na local server. Ang makina ay nakatago sa loob ng security room na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng bahay, sa likod mismo ng opisina ni Mateo. Sagot ko, sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng bahay na kabisado ko na mula pagkabata. Marahang hinampas ni Mang Tomas ang mesa. Ayan na! Ang recording ng CCTV ang ating pangunahing susi. Ang video na iyon ay malinaw na magpapatunay na ang pagbubukas ng kahadiyero ay ginawa sa ilalim ng pamimilit. Habang kayo ay walang malay, sa mata ng batas, ang sapilitang pagkuha ng biometric data ay gagawing depektibo at walang bisa ang paglipat ng kasulatan ng mana. Hindi lang video recording, dagdag ni Lina, na may nag-aalab na mga mata. Kung plinano ni na Mateo at Reyes ang pagpatay sa inyong ama, gamit ang lason na nagdudulot ng atake sa puso, siguradong nag-usap sila, maaaring sa pamamagitan ng text message, lihim na email, o transaksyon sa pagbili ng ipinagbabawal na gamot na iyon. Siguradong may digital footprint na naiwan sa personal na computer o lihim na cellphone ni Mateo sa kanyang opisina. Natahimik ako sandali. Iniisip kung gaano kapanganib ang planong ito. Pero ang security room at ang opisina ni Mateo ay nasa unang palapag. Nandoon pa rin silang tatlo. Sino ang kukuha ng mga ebidensyang iyon? Agad na tumayo si Lina. Itinali niya ang kanyang mahabang buhok sa isang napakaayos at masikip na pusod. Ako po ang babalik sa mansyon ngayong gabi, Ginang. Kukunin ko ang hardware ng CCTV server at kokopyahin ang lahat ng data mula sa computer ni Mateo. Lina! Napakadelikado niyan! Sigaw ko. Tumayo rin dahil sa kaba. Kung mahuli ka nila, hindi magdadalawang isip si Reyes na patayin ka. Mga berdugo sila. Alam ko po ang panganib, Ginang. Sagot ni Lina, na may napakakalmadong boses. Isang nakakatakot na kahinahunan.
Ngunit ako ang pinakamahusay na investigador na sinanay ng pulisya. Bago sirain ni Reyes ang buhay ko, alam ko kung paano pumasok ng hindi nakikita, at alam ko kung saan eksaktong hahanapin ang mga bakas ng kanilang krimen. Hindi lang ito tungkol sa pagliligtas ng inyong yaman. Ito ay paghihiganti para sa aking nasirang karera. At para sa hustisya ng inyong ama. Tinitigan ni Mang Tomas ang kanyang pamangkin, na may halong pagmamalaki at malalim na pag-aalala. Lumapit siya sa isang lumang aparador na kahoy sa sulok ng silid. Binuksan ito, at kinuha ang isang maliit na itim na backpack. Sa loob nito ay may isang high-speed data copier, ilang mga kable, at isang maliit na flashlight na hindi ko makalat ang sinag. Gamitin mo ang daanan sa ilalim ng lupa, malapit sa hardin sa likod. Sinabi sa akin ni Ginang Celestina na ang takip na bakal nito ay kinakalawang na at madaling buksan mula sa labas. Utos ni Mang Tomas habang inaabot ang bag kay Lina. Agad kong ibinigay ang mas detalyadong plano ng silid kay Lina. Sinabi ko sa kanya kung saan eksaktong matatagpuan ang CCTV server at ang security code ng pinto ng opisina ni Mateo na laging ginagamit ang kaarawan ng ina ni Mateo. Matapos siguraduhin na naaalala ni Lina ang lahat, isinuot niya ang isang itim na leather jacket at naghanda ng umalis sa gitna ng malakas pa ring ulan. Lina, mag-ingat ka. Kung sa tingin mo ay masyadong delikado ang sitwasyon, umalis ka na agad. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa anumang dokumento, habilin ko, habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Babalik po ako dala ang ebidensya ng kanilang pagkawasak, Ginang. Pangako. Sabi ni Lina bago niya buksan ang pinto at tumakbo, nawala sa kadiliman ng gabi. Pagkaalis ni Lina, ang sala ni Mang Tomas ay naging napakatahimik at nakakakaba. Ang oras ay tila gumagapang ng napakabagal. Ang tunog ng lumang orasan sa pader ay parang martilyo na humahampas sa aking dibdib. Nakaupo ako sa sofa, mahigpit na yakap ang unan. Samantalang si Mang Tomas ay abala sa pagtitimpla ng itim na kape para itaboy ang antok. Sa labas, hindi pa rin tumitila ang bagyo. Ang tunog ng ulan na humahampas sa yero ay napakalakas. Ang aking isipan ay patuloy na nasa mansyon. Nakapasok na kaya si Lina? Lasing na kaya si Mateo? At natutulog? O nagpapatrolya sila sa bahay? 2 oras ang lumipas. Nang walang balita, nagsimula na akong masuka dahil sa sobrang kaba. Sinubukan akong pakalmahin ni Mang Tomas sa pamamagitan ng pagkwento ng ilang mga nakaraan tungkol sa kabutihan ng aking yumaong ama. Ngunit hindi ako makapag-focus. Sa tuwing may sasakyang dumadaan sa harap ng bahay, humihinto ang tibok ng aking puso. Takot na baka iyon ang kotse ng pulis na dumating para wasakin ang aming pinto. Biglang nag-vibrate ang disposable na cellphone ni Mang Tomas sa mesa. Isang maikling text message ang dumating mula sa lihim na numero ni Lina. Hawak ko na ang CCTV server. Kinokopya na ang data mula sa computer sa opisina. Huminga ako ng malalim. Sumandal sa sofa. Salamat sa Diyos. Nakapasok siya at nakuha ang recording. Ngayon, kailangan na lang niyang tapusin ang pagkopya ng data at umalis sa impyernong iyon. Ngunit 10 minuto ang lumipas. Isang pangalawang mensahe ang mabilis na dumating. Ang text ay magulo, na nagpapahiwatig ng matinding kaba. Gising na sila. Bumaba ang asawa ninyo sa opisina. Nagtatago ako sa likod ng kurtina. Agad na nawala ang dugo sa aking mukha. Tinitigan ko si Mang Tomas na may nanlalaking mga mata sa takot. Kinuha ni Mang Tomas ang cellphone na may nanginginig na kamay. Hindi kami naglakas loob na sagutin ang mensahe. Takot na baka tumunog ang cellphone ni Lina o makita ni Mateo ang ilaw nito. Sa aking isipan, malinaw kong nakikita ang malawak na opisina ni Mateo, ang makapal at madilim na kurtina na tumatakip sa malaking salaming bintana na nakaharap sa likod bahay. Siguradong nakatayo si Lina na parang estatwa sa likod ng kurtina, pinipigilan ang kanyang hininga, habang naglalakad si Mateo sa loob. Kung bubuksan ni Mateo ang pangunahing ilaw, siguradong makikita ang anino ni Lina. Kung uupo si Mateo sa kanyang mesa, at makita ang isang dayuhang device na nakasaksak sa kanyang computer, huling-huli si Lina.
Naghintay kami sa isang nakakapahirap na katahimikan. 15 minuto ang lumipas. Nang walang kasunod na balita. Nahuli na kaya si Lina? Iniinteroga na kaya siya ni Reyes ngayon? Puno ng masasamang senaryo ang aking isipan. Halos tumayo na ako para sundan siya. Hindi alintana kung gaano katanga ang gagawin ko. Nang muling mag-vibrate ang cellphone ni Mang Tomas. Nakalabas na ako. Hawak ko ang ebidensya ng lason sa inyong ama. Pabalik na ako. Agad na bumuhos ang aking mga luha. Tinakpan ko ang aking mukha at umiyak sa ginhawa. Nagtagumpay si Lina. Nakatakas siya mula sa kamay ng aking asawa at dala niya ang sandata na pupugot sa kanilang mga leeg sa korte bukas. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, madilim pa rin ang kalangitan dahil sa makapal na ulap. Ambon pa rin ang bumabagsak, nag-iiwan ng lamig na tumatagos sa buto. Kumatok sa pinto ni Mang Tomas, gamit ang mabilis na lihim na ritmo. Pagbukas ng pinto, pumasok si Lina, na basang-basa, hingal na hingal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, nagpapakita ng isang pambihirang tagumpay. Inihagis ni Lina ang kanyang itim na backpack sa mesa. Nakuha ko lahat, ginang. Lahat. Agad na binuksan ni Mang Tomas ang bag at inilabas ang isang external hard drive at isang maliit na memory stick. Binuksan ni Mang Tomas ang kanyang lumang laptop. Mabilis na ikinonekta ang mga kable at sinimulang iproseso ang data na nakopya ni Lina. Habang kinokopya ko ang data mula sa computer ni Mateo, biglang nagising ang hayop na iyon at pumasok sa opisina para maghanap ng sigarilyo. Kwento ni Lina habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Napilitan akong tanggalin ang data copier bago pa ito umabot sa 100% at nagtago sa likod ng kurtina. Halos sumabog ang puso ko nang tumayo siya. 2 pulgada lang mula sa pinagtataguan ko. Salamat na lang at lasing siya, kaya hindi niya napansin ang screen ng kanyang computer na bahagyang nakasindi pa. Binigyan ko ng isang basong tubig si Lina. Habang patuloy na nakikinig. Paano mo nahanap ang ebidensya ng lason sa aking ama? Ngumiti si Lina. Hindi ko po ito nahanap sa computer. Ginang. Habang nagtatago sa likod ng kurtina, nakita ko ang isang maliit na drawer na bahagyang bukas sa side table. Pagkaalis ni Mateo at pag-akyat niya, tiningnan ko ang drawer at hulaan ninyo kung ano ang nakita ko. Isang lumang cellphone. Ngunit sa loob nito, ay nakatago pa rin ang history ng mga text message. Sa pagitan ni Mateo at ni Coronel Reyes. 1 taon na ang nakalipas. Ipinihit ni Mang Tomas ang screen ng kanyang computer sa amin. Ang video recording mula sa CCTV, sa silid ng aking ama, ay ipinapalabas. Kitang-kita sa screen ang eksena. Tinitigan ko ito na may naninikip na dibdib. Nakita si Mateo, na buhat-buhat ang aking walang malay na katawan, ibinagsak sa sahig, at pilit na idiniin ang aking daliri sa biometric scanner. Ang recording na iyon ay isang hindi maitatangging pisikal na ebidensya ng pamimilit at karahasan na ginawa ni Mateo sa akin habang ako ay walang malay. Ito ay higit pa sa sapat para ipawalang bisa ang pagpapatibay ng kasulatan ng mana sa mata ng batas. Ginang, sabi ni Mang Tomas na may mabigat na boses. Pagkatapos ay binuksan ni Mang Tomas ang ilang mga screenshot mula sa lumang cellphone na nahanap ni Lina. Ito ay mga text message sa pagitan ng numero ni Mateo at ng personal na numero ni Reyes. Ang petsa ay 1 linggo bago mamatay ang aking ama. Reyes, naibigay ko na kay Katrina ang gamot, walang kulay at walang lasa. Mateo, nagawa ko na. Sigurado ka bang hindi ito matutuklasan kapag ininspeksyon ng doktor ang bangkay? Reyes? Sigurado ako. Magdudulot ito ng natural na atake sa puso sa loob ng 2 oras. Ako na ang bahala sa death certificate sa ospital bukas para walang autopsy. Siguraduhin mo lang na mapupunta agad sa iyo ang yaman para mabayaran ang ating mga utang. Nang mabasa ang masamang pag-uusap na iyon, nanginginig ang buong katawan ko sa matinding galit. Plinano ng aking asawa ang pagpatay sa aking ama, nang napakadetalyado, tinalikuran ang lahat ng tiwala at pagmamahal na ibinigay ng aking ama sa kanya. Ang sakit sa aking puso ay naging purong poot. Tinitigan ko ng masama si Mang Tomas at Lina. Malapit nang sumikat ang araw. Sabi ko na may napakalamig na boses.
Siguradong bababa na si Mateo sa silong para tingnan kung patay na ako. Kapag nakita niyang wala ako doon, magpapanik siya. Kailangan nating maglagay ng patibong para magsama-sama sila sa isang lugar. Dala ang orihinal na dokumento. Sumang-ayon si Lina. Siguradong pipilitin ni Katrina si Mateo na dalhin agad ang kasulatan ng mana sa notaryo ngayong umaga. Bago pa man makapag-report si Ginang sa pulis, siguradong kakampi nila ang kanilang notaryo. Paano natin sisiguraduhin na pupunta sila doon na nagkakagulo at hindi makapag-isip ng maayos? Ngumiti ako ng manipis. Isang ngiting walang init. Kinuha ko ang laptop ni Mang Tomas. Binuksan ko ang web browser at pumasok sa smart home control system ng aking mansyon. Nang kami ay ikasal, nagpakabit ang aking ama ng pinakamodernong smart home system sa mansyon. Si Mateo ay isang taong hindi marunong sa teknolohiya at masyadong tamad matuto, kaya hindi niya pinalitan ang pangunahing password na laging nasa akin. Sisirain muna natin ang kanilang isipan. Ang isang taong nagpapanik ay madaling magkamali. Sabi ko habang nagtatype ng ilang utos sa remote control system. Eksaktong 6:00 ng umaga. Pinindot ko ang execute button. Sa screen ng computer, nakita kong naging aktibo ang status ng mga device sa aking mansyon. Mula sa malayo, binuksan ko ang lahat ng nakatagong speaker system sa master's bedroom, kung nasaan sina Mateo at Katrina, at sa buong pasilyo ng ikalawang palapag. Pinatugtog ko ang isang lumang kundiman, paborito ng aking yumaong ama, sa pinakamalakas na volume. Ang kantang laging pinapatugtog ni Papa tuwing linggo ng umaga, ay umalingaw-ngaw ngayon ng nakakabingi sa buong mansyon. Inactivate ko rin ang emergency security system, para automatikong ilock ang pinto ng master's bedroom. Mula sa labas sa loob ng 3 minuto, ikinukulong sina Mateo at Katrina sa maingay na silid. Ang mga ilaw ay aking pinatay-sindi, nang paulit-ulit na may mabilis na ritmo, lumilikha ng isang nakakairitang epekto ng strobo. Siguradong nagsisigawan na sila ngayon sa pagkalito, sabi ni Lina habang tumatawa ng mahina, nakatingin sa screen ng computer, na nagpapakita na ang aking mga utos ay matagumpay na naisagawa. Pagkalipas ng 3 minuto, binuksan ko ang lock ng kanilang pinto. Naglagay si Lina ng isang napakaliit na listening device malapit sa mesa ni Mateo noong pumasok siya kanina. Sa pamamagitan ng speaker sa computer ni Mang Tomas, narinig namin ang mga yabag ni Mateo na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Hingal na hingal siya. Tumakbo siya patungo sa pinto ng bodega sa silong. Narinig ang tunog ng paghila sa bakal na bisagra. Natahimik sandali. At pagkatapos ay narinig ang sigaw ng pagkabigo at mga mura mula sa bibig ni Mateo. Hindi! Imposible! Sira ang kandado! Tumakas ang babaeng iyon. Sigaw ni Mateo na umalingaw-ngaw mula sa listening device. Narinig ang tunog ng mga bagay na ibinabato. Sumunod si Katrina. Anong ibig mong sabihin na tumakas siya? Paano siya makakatakas? Mula sa bakal na silid na iyon. Sigaw ni Katrina na may napakataas na tono ng pagkapanik. Mateo, kung buhay pa ang babaeng iyon, siguradong pupunta na siya sa istasyon ng pulis ngayon din. Masisira ang lahat ng plano natin. Kontrolado ni Reyes. Ang mga pulis, sa lungsod na ito, hindi siya makakapag-report kahit kanino. Sagot ni Mateo na nagsisimula ng mawala sa sarili. Ang babaeng iyon ang nag-iisang tagapagmana na may maraming koneksyon sa Maynila. Tanga! Kung kukuha siya ng abogado mula sa labas ng syudad, tapos tayong lahat. Sigaw ni Katrina. Tawagan mo si Reyes ngayon din. Wala na tayong oras. Dalhin mo ang kasulatan ng mana at ang pera sa maleta. Kailangan nating pumunta sa opisina ni Notaryo Hendra ngayong umaga at pilitin siyang gawing legal ang paglipat ng mga ari-arian bago pa man mablock ni Celestina ang kanyang mga karapatan. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, ngumiti ng malaki si Mang Tomas. Ang aking plano ng psychological warfare ay naging napakatagumpay. Kumikilos na sila ngayon, nang nagmamadali at puno ng takot. Eksakto, tulad ng aming inaasahan. Tumayo si Mang Tomas at kinuha ang isang binagong police frequency radio bilang isang dating investigador. Alam niya kung paano mag-intercept at pumasok sa pribadong linya ng komunikasyon ng pulisya. Pinihit niya ang knob ng radyo hanggang sa mahanap niya
ang espesyal na frequency na ginagamit ni Reyes at ng kanyang team. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng kaunting tulak para magsama-sama sila sa isang lugar. Sabi ni Mang Tomas, habang hawak ang mikropono. Umubo siya, binago ang kanyang boses para maging napakalalim at formal. Ginagaya ang boses ng isang police dispatcher. Pinindot niya ang talk button. Atensyon sa lahat ng special units sa ilalim ng command ni Coronel Reyes. May emergency information na pumasok mula sa traffic unit. Ang target na babae, na nagngangalang Ginang Celestina, ay namataang buhay pa. Uulitin ko. Ang target ay namataang buhay pa. Nakita ang target na sumakay ng taxi at papunta sa opisina ni Notaryo Hendra sa sentro ng syudad. Hinihinalang para i-block ang status ng kanyang kasulatan ng mana. Mangyaring magtungo agad sa lokasyon para magsagawa ng interception. Binitawan ni Mang Tomas ang mikropono at pinatay ang radyo. Ang pain ay naiklat na. Siguradong narinig ni na Mateo, Katrina, at Reyes ang mensaheng iyon. Iisipin nilang sinusubukan kong kanselahin ang dokumento. Mag-isa sa opisina ng notaryo. Pupunta sila doon na may balak na patahimikin ako ng tuluyan bago pa ako makapirma ng anuman. Tinitigan ko ang mga piraso ng painetang pilak ng aking ama na nakalatag sa mesa. Medyo baluktot na ang metal. Ngunit iniligtas nito ang aking buhay mula sa kadiliman. Kinuha ko ito at isinilid sa aking bulsa. Dumating na ang oras. Sabi ko, habang tumatayo ng tuwid. Tinitigan ko sina Mang Tomas at Lina, na may pananampalatayang hindi matitinag. Salubungin natin ang pagdating ng aking asawa sa opisina ng notaryo. Ngayong araw, sisiguraduhin nating maipagkakaloob ang hustisya para sa aking ama sa pinakamasakit na paraan para sa kanila. Noong umagang iyon, ang langit ay nababalot pa rin ng makapal na ulap mula sa bagyo kagabi. Ngunit, mas sariwa ang hangin nang bumaba ako sa sasakyan na minamaneho ni Mang Tomas. Dumating kami sa harap ng isang gusaling may istilong kolonyal sa isa sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Ang tansong pangalan sa harap ay nagsasabing, Opisina ni Notaryo Hendra. Ang gusaling ito ay ang lugar na pinagkakatiwalaan ng aking yumaong ama sa loob ng maraming taon para sa iba't ibang legal na dokumento ng kanyang kumpanya. Bago pa man magtaksil si Notaryo Hendra at pumili na makipagsabuatan sa maruming pera mula sa sindikato ni Katrina, hindi kami dinala ni Mang Tomas dito nang walang masusing paghahanda. Sa buong biyahe, ginamit niya ang isang espesyal na satellite phone para tawagan ang kanyang luma ngunit malinis at may mataas na integridad na koneksyon. Ang koneksyong iyon ay isang 2-star general na namumuno sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, sa Camp Crame. Ang general na iyon ay dating junior ni Mang Tomas noong sila'y nag-aaral pa ng abogasya. Nang marinig na may isang lokal na opisyal na nagngangalang Reyes na protektor ng isang sindikato ng mga mamamatay tao at money launderer, isang special team mula sa Maynila ang agad na pinalipad noong gabing iyon gamit ang helicopter at ngayon ay nakastandby na sa loob ng opisina ng notaryo. Pumasok kami sa tahimik pang opisina. Sa waiting area, nakita ko si Notaryo Hendra na nanginginig sa isang sulok na may maputlang mukha. Mahigpit siyang binabantayan ng 2 nakasibiliyang pulis. Ang kanyang maruming plano na gawing legal ang pagnanakaw sa yaman ng aking pamilya ay nasira bago pa man sumikat ang araw. Nagbigay na siya ng buong testimonya sa mga investigador na si Mateo at Katrina. Ay talagang may nakatakdang emergency meeting ngayong umaga para ilipat ang pangalan ng lahat ng ari-arian na nakasaad sa kasulatan ng mana. Dumaan ako sa waiting area at pumasok sa malawak na main meeting room. Ang silid ay pinalamutian ng isang napakahabang mesang mahogani, mga upuang katad, at mga estante ng libro na tumatakip sa buong pader. Napakalamig ng aircon, ngunit mas malamig ang aking puso. Hinila ko ang isang upuan sa dulo ng mesa. Diretsyong nakaharap sa salaming pinto. Umupo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking maruming bestida at isinuot ang isang makapal na jacket ni Mang Tomas. Tumayo si Mang Tomas sa aking kanan na may kalmadong mukha habang si Lina ay nakatayo sa aking kaliwa na nakaalerto. Sa likod ng 2 lihim na pinto,
Dose-dose ng miyembro ng PNP-IMEG at mga financial crime investigators ang nakahanda na may kumpletong armas. Perpekto nilang itinago ang kanilang presensya. Ang silid na ito ay naging isang nakamamatay na bitag na walang labasan. 7:00 na ng umaga, ang tunog ng preno ng kotse na biglang huminto sa harap ay sumira sa katahimikan. Pinigil ko ang aking hininga. Narinig ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kotse na sinundan ng nagmamadaling mga yabag paakyat sa hagdan. "Buksan niyo ang pinto! Buksan! Ngayon na!" Narinig ang sigaw ni Reyes mula sa labas. Puno ng kayabangan ng isang taong pakiramdam ay nasa ilalim ng kanyang mga paa ang batas. Marahas na binuksan ang pangunahing pinto. Mula sa aking kinauupuan, nakita ko ang anino ng 3 tao na mabilis na naglakad. Hindi nila nakita si Notaryo Hendra, na nasecure na. Si Mateo ang nangunguna, magulo ang kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog at alak, at hingal na hingal sa kanyang kamay. Mahigpit niyang hawak ang malaking maleta na puno ng ginto, daan-daang milyong piso, at ang aking kasulatan ng mana. Si Katrina ay nasa likuran niya na may hindi maitagong kaba. Habang si Reyes ay nasa huli na may baril na nakahanda ng iputok sa sinumang hahadlang sa kanila. Pumasok sila sa meeting room. Itinaas ni Mateo ang kanyang mukha, handang sumigaw ng banta o hanapin ako na akala niya ay nagtatago sa ilalim ng mesa o humihingi ng tulong sa notaryo. Ngunit, biglang huminto ang kanilang mga hakbang. Bahagyang bumukas ang bibig ni Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata, na parang nakakita ng isang multo, na bumangon mula sa libingan. Nabunggo ni Katrina si Mateo, at natigilan din. Huminto si Reyes, at agad na itinaas ang kanyang baril. Itinutok sa aking dibdib. At nang hanapin niya ako, noon niya lang natanto na ako pala ay nakaupo at naghihintay sa kanya. Sabi ko sa isang napakakalmadong boses na sumira sa katahimikan. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Walang luha. Walang takot. Tanging isang absolutong awtoridad na matagal nang natutulog sa loob ko. Hirap na lumunok si Mateo. Sinubukan niyang hanapin ang natitirang kayabangan. "Celestina, paano ka nakalabas sa silong na iyon? Anong akala mo ginagawa mo rito?" "Ha? Akala mo mapipigilan mo kami ng mag-isa?" Lumapit si Katrina. Tinitigan ako ng may matinding poot. "Talagang napakatigas ng ulo mo. Dapat ay namatay ka na lang ng tahimik doon. Reyes, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Tapusin mo na ang babaeng ito. Pagkatapos ay pilitin nating pumirma ang notaryo." Utos ni Katrina. Ngumisi si Reyes. Ikinasa ang kanyang baril na may malakas na tunog. Lumapit siya na may pagmamalaki. "Nagkamali ka ng kinalaban, Ginang Celestina. Akala mo ba'y maililigtas ka ng matandang hukluban, na abogado na iyan, at ng isang dating pulis, na tinanggal ko na? Ako ang batas sa sayudad na ito. Walang maniniwala sa kwento ng isang baliw, na asawang tumakas sa bahay. Hindi ko inalis ang aking tingin sa baril ni Reyes. Iginilid ko lang ang aking tingin kay Mateo. Pinatay mo ang aking ama. Mateo, ngumingiti ka sa harap ko araw-araw. Niyayakap ako kapag umiiyak ako. Habang ang iyong mga kamay ay puno pa ng dugo ng aking ama. Akala mo ba'y magdadala sa iyo ng kaligayahan ang yamang iyan sa maleta?" Pilit na tumawa si Mateo. Halatang pilit para itago ang kanyang kaba. "Siyempre magdadala ito ng kaligayahan. Ang iyong ama ay isang tangang matanda na masyadong nagtiwala sa akin. At ikaw ay kasing tanga niya. Ngayon, tumigil ka na sa pagsasalita at maghanda ka ng sumunod sa iyong ama sa impyerno." Sumandal ako sa aking upuan. Tinitigan silang tatlo na parang mga nakakadiring insekto. "Mang Tomas." Sa tingin ko'y gusto nilang makita kung sino talaga ang may hawak ng batas sa silid na ito. Tumango si Mang Tomas na may manipis na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pumitik ng isang beses. Sa isang iglap, ang kapaligiran ay naging isang gulo para sa mga kriminal. Sabay-sabay na binuksan ang mga pinto ng archive room at staff room. Dose-dosenang mga pulis na nakaitim na uniforme, bulletproof vest,
at mahahabang baril ang pumasok. Pinalibutan sina Mateo, Katrina, at Reyes. Ang mga pulang laser sight ay tumutok sa kanilang mga dibdib at noo. Ibaba ang iyong baril. Ilagay ang baril sa sahig ngayon din. Ito ay direktang utos mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ng Camp Crame. Sigaw ng commander ng team na yumanig sa mga bintana. Nang marinig ang Camp Crame, biglang nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Reyes. Namutla siyang parang bangkay. Nanginginig ang baril sa kanyang kamay. Alam niyang walang kwenta ang kanyang ranggo at kapangyarihan sa harap ng special team mula sa National Headquarters na hindi masusuhulan. Nanghihinang ibinagsak ni Reyes ang kanyang baril at itinaas ang kanyang mga kamay. Ibinagsak ni Mateo ang malaking maleta. Bumagsak ito sa sahig, bumukas, at kumalat ang ilang piraso ng ginto at mga tumpok ng pera sa pulang alpombra, kasama ang aking kasulatan ng mana. Nanghina ang mga binti ni Mateo at napaluhod siya sa aking harapan. Nagsimulang umiyak si Katrina. Napagtantong tapos na ang kanyang sindikato. Lumapit si Lina mula sa aking tabi. Inilabas niya ang external hard drive at inihagis sa mesang mahogany. Sumunod ang lumang cellphone ni Mateo na nahanap niya. Sa loob ng device na ito ay ang CCTV recording na malinaw na nagpapakita ng karahasan at pamimilit sa biometric data na ginawa ninyo kay Ginang Celestina. Nandito rin ang lahat ng data ng money laundering transactions sa pagitan ni Mateo, Katrina at Reyes. At ang pinakamahalaga, itinuro ni Lina ang lumang cellphone na may matinding poot. Sa loob ng cellphone na iyan ay ang mga text message na nagpapatunay sa planadong pagpatay gamit ang lason laban sa ama ni Ginang Celestina. Tinitigan ni Mateo ang mga bagay na iyon. Hingal na hingal. Sinubukan niyang magsalita para ipagtanggol ang sarili, ngunit walang lumabas na boses. Sinubukan niyang tingnan ako sa mata. Naghahanap ng awa mula sa babaeng dati humahanga sa kanya. Celestina, tulungan mo ako. Pinilit lang nila ako, bulong niya. Tumayo ako. Dahan-dahang lumapit sa mesa. Kinuha ko mula sa aking jacket ang 2 piraso ng aking antigong painetang pilak. Sa isang napakabagal at mariing kilos, inilagay ko ang 2 piraso ng metal sa mesa sa harap mismo ni Mateo. Ang aking fingerprint, maaaring napilit mo, at nakuha habang ako'y nakapikit at walang laban. Mateo, sabi ko sa isang boses na umalingaw-ngaw na puno ng autoridad. Ngunit ang aking ama, sa pamamagitan ng maliit na bagay na ito, ay siniguradong lagi akong magkakaroon ng lakas na muling imulat ang aking mga mata at wasakin ka. Walang kahit isang sentimo sa maletang iyan. Sa iyo. Lahat ng iyan ay sa akin. Tiningnan ko ang commander ng team at marahang tumango. Dalhin niyo silang lahat palayo sa aking harapan. Ang amoy ng kanilang pagtataksil ay nagpaparumi sa silid na ito. Sa isang iglap, kumilos ang mga pulis. Ibinagsak nila si Rhea sa sahig. Marahas na pinusasan. At tinanggal ang kanyang badge. Si Mateo ay kinaladkad patayo. Habang si Katrina ay patuloy na sumisigaw ng histerikal. Kinaladkad sila. Palabas na parang basura. Iniwan ako, si Lina, at si Mang Tomas. Sa silid na ngayon ay muling naging tahimik. Ang hustisya ay nagsimula ng umiral. Ang paglilitis sa kaso ni Mateo, Katrina, at Reyes ay naging isa sa pinakamalaki at pinakatutukang kaso sa bansa. Tumagal ito ng 6 na buwan na nakakapagod at puno ng emosyon. Ngunit, sa tuwing napapagod ako sa pagtingin sa mga mukha ng mga mamamatay tao na iyon, lagi kong naaalala ang bilin ng aking ama at hawak ang mga piraso ng kanyang paineta. Ang presensya ni Lina at Mang Tomas, na laging nasa tabi ko, ay nagbigay ng napakalaking lakas. Sa loob ng korte, ang kayabangan ng mga akusado ay nawasak. Ang mamahaling abogado ni Katrina ay walang nagawa sa harap ng mga digital na ebidensya. Ang CCTV recording na ipinalabas ay malinaw na nagpakita kung gaano kalupit si Mateo sa akin. Ngunit ang kasukdulan ng paglilitis ay nang basahin ng mga forensic expert ang transcript ng mga text message ni Mateo at Reyes.
Ang mensahe tungkol sa lason ay nagdulot ng pangingilabot sa lahat at nagpaiyak sa akin, ang aking ama. Isang mabait na tao ay pinatay ng duwag sa sarili niyang tahanan. Nabuwag din ng mga awtoridad ang buong sindikato ni Katrina. Batay sa data na nakuha ni Lina, nagsagawa sila ng malawakang raid, nag-freeze ng mga account, at kinumpiska ang mga ari-arian. Nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Katrina at ikinulong siya sa isang maximum security prison. Dumating ang araw ng hatol. Puno ng mga mamamahayag at tao ang korte. Ibinaba ng hukom ang kanyang martilyo. Si Mateo ay napatunayang nagkasala sa planadong pagpatay sa aking ama, domestic violence, pagnanakaw, at attempted murder sa akin. Humagulgol siya at humingi ng tawad nang hatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang parol. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang malamig na selda, mas malala pa sa bodegang pinagkulungan niya sa akin. Mas mabigat na parusa ang ipinataw kay Reyes. Dahil sa kanyang pagtataksil bilang alagad ng batas at pagiging utak ng krimen, itinuring itong pagtataksil sa bayan. Walang pag-aalinlangan. Hinatulan ng hukuman ng kamatayan ang dating koronel. Si Reyes na dati mayabang, ay mukhang matanda na, at nang hina, kinailangang kaladkarin palabas ng korte. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas ako ng korte na may magaan na pakiramdam. Ang bigat sa aking dibdib ay nawala na. Ang hangin sa labas ay napakasariwa at maliwanag ang sikat ng araw, sumasalubong sa isang bagong kabanata ng aking buhay. Isang buwan matapos ang paglilitis, bumalik ako sa mansyon ng aking ama. Ang dambuhalang bahay na ito ay hindi na nakakatakot. Binago ko na ang lahat. Ang una kong ginawa ay ipagiba ang buong bodega sa silong. Ang mga pader na semento ay winasak, at ang espasyo ay pinalawak. Pinalitan ko ito ng mga makakapal na salamin, para pumasok ang liwanag ng araw sa lugar na dati impyerno para sa akin. Sa ibabaw ng mga guho na iyon, itinatag ko ang isang social institution na pinangalanan kong Pundasyon ng Liwanag at Kanlungan. Ang pundasyong ito ay para sa libreng legal aid at lihim na kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan, panloloko, at kawalang katarungan. Ginamit ko ang malaking bahagi ng perang ninakaw ni Mateo para pondohan ito. Gusto kong siguraduhin na wala ng babae sa lungsod na ito ang makakaramdam na mag-isang nakakulong sa kadiliman tulad ko. Tinanggihan ni Lina ang alok ng Camp Crame na ibalik ang kanyang ranggo. Pinili niyang manatili sa tabi ko, hindi na bilang kasambahay, kundi bilang aking tunay na kaibigan at hepe ng seguridad ng pundasyon. Sa kanyang karanasan, sinanay niya ang isang team ng matatapang na kababaihan para protektahan ang bawat biktima. Samantala, pumayag si Mang Tomas na maging chairman ng Legal Advisory Board, ginugugol ang kanyang katandaan sa pagtulong sa mga inaapi. Noong hapong iyon, dahan-dahan akong naglakad patungo sa silid ng aking yumaong ama. Ang silid ay nilinis ko na at ibinalik sa dati nitong ayos. Mabango sa amoy ng sandalwood at mga lumang libro. Ang lihim na kahadeyero ay isinara ko na ng tuluyan. Lumapit ako sa mesang gawa sa Nara, kung saan madalas siyang magbasa. Sa ibabaw nito, mayroon na ngayong isang display case na gawa sa kristal. Sa loob nito ay nakahimlay ang 2 piraso ng antigong painetang gawa sa pilak asero. Hinaplos ko ang kristal. Ang aking mga luha ay hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa malalim na pasasalamat. Ang mga pirasong ito ay hindi lang basta isang gamit na nagbukas ng kandado. Ito ay isang walang hanggang simbolo ng pag-ibig ng isang ama na hindi limitado ng espasyo at panahon. Tinuruan ako ng aking ama na ang kahinaan ay maaaring maging pinakamalakas na sandata kung mayroon tayong lakas ng loob na bumangon. Inilibing ako ng buhay ng pagtataksil, tinapakan ng kasakiman, at iniwan ng walang pag-asa. Ngunit nakalimutan nila na kapag natuklasan ng isang babae ang kanyang tunay na lakas, hindi siya magiging abo. Babalik siya na parang isang bagyo, nawawasak sa lahat ng kasamaan sa kanyang harapan. Ang hustisya para sa aking ama ay naibigay na. At ngayon, sisiguraduhin kong ang liwanag ng kanyang proteksyon ay patuloy na magniningning para sa mga nangangailangan. Matapos samsam